Magandang umaga! Ang ganda ng tanawin, no? Ang sarap tumambay dito habang nagkakape. Sana ganito araw-araw, no? 6 a.m. na nga pala to at nag-check out na kami sa resort. Malayo-layo pa kasi ang babiyahihin namin papuntang Bansud. Ang main reason nga pala kung bakit kami nandito, aatan kami sa kasal ng isang kaibigan. Kaya heto at bumiyahe na kami. May ina-achieve nga pala kaming shot na 4 sa mahabang road trip. Kaso nga lang, puro likod namin yung nakuha. Pero seryoso, sobrang nakakatuwa dito sa probinsya. Dahil walang ka-traffic-traffic, magaganda ang tanawin, at kahit malayo ang biyahe hindi ka maiinip. Sa mga oras na to, hindi ko maiwasang maalala ang buhay ko noon. Isa nga rin po pala akong probinsyana, kaya napaka-sentimental po sa akin ng mga ganitong pangyayari. Pero saka na natin pag-usapan yan. Heto nga at nagpatuloy lang kami. Siguro halos 2 o 3 oras din ang inabot namin sa biyahe dito. Heto nga at dumaan muna kami sa isang karinderya. Hindi na kasi talaga namin mahintay yung free breakfast sa resort, kaya naman naghanap na lang kami along the way. Masarap din nga pala dito at bagong luto yung mga pagkain. Hindi ko na nga pala na-videohan yung name ng karinderya. Sorry naman. Binilisan nga lang pala namin yung pagkain dito dahil baka malate pa kami. At heto nga't nakarating na kami sa Bansud para sa kasal. By the way, pasensya na po kung hindi ko maiisama yung video ng kasal nila dito. Hayaan na po natin yung couple mag-post. Pero syempre, gusto ko lang po ulit i-congratulate si Joel at Rowena. Best wishes and welcome to the club! Matapos nga pala, heto't dumaan na kami sa mga kamag-anak namin sa Bungabong. By the way, sa side nga pala ito ng asawa ko. Nakakatuwa lang din dahil napakatahimik ng lugar nila dito. Ganitong klase talaga ng buhay yung mga namimiss ko sa probinsya. Namiss ko tuloy umuwi sa amin sa Batangas. Payapa, tahimik, malayo sa polusyon ng syudad. After nga namin dito, dali-dali na din kami nagbiyahe pabalik sa Calapan Port. Uuwi na din pala kami agad dahil may kanya-kanya pa kaming mga lakad kinabukasan. By the way, ito nga pala ang itsura ng Calapan Port sa loob. Bumili na nga pala kami ng ticket dito. Yung fare nga po pala ay nasa screen para may idea po kayo. 3 oras nga pala yung aabutin ng biyahe namin dyan, kumpara sa pagpunta namin na 1.5 oras lang. Sabi kasi nila dito, depende talaga sa vessel ang biyahe. Yung iba kasi ay lumang-luma na, kaya meron talagang katagalan. Kumain na nga rin pala kami dito. Sa mga oras nga pala na to, nalungkot ako bigla. Ewan ko ba, tuwing nagta-travel na lang at pauwi na, hindi ko maiwasang malungkot. Ito kasi yung mga moments na ayaw mo na sanang matapos. Kahit 2 araw lang kami dito, masasabi kong napakasaya at sulit na sulit yung trip na to. Kahit maikli lang yung oras, marami kaming napuntahan at marami ding mga kamag-anak na nabisita. Wala mang water activities na usually expected pag nagta-travel, masasabi kong isa ito sa mga memorable travels ko. Kaya hanggat maaari, pilitin nating makalabas para naman makapag-recharge, makapag-relax, at syempre, mas ma-enjoy natin ang buhay. But wait, balik na tayo sa realidad.